Kabanata 1831. Kumuha ng iba't ibang diskarte. Ang matanda ay binomba ng malalakas na mapang-ipong puwersa. Pakiramdam niya ay nakakulong ang buong katawan niya, at hindi siya makagalaw. Nakatutok ang daliri ni Tyr sa noo ng matanda. Pagkatapos, isang pagsabog ng lakas ng sigla ang bumuga sa katawan ng matanda. Sa isang iglap ay pumutok ang kanyang damit, at hubot-hubad siyang tumayo sa harapan ni Tyr. Ang matandang iyon ay agad na naging petrified on the spot. Samantala, ang mga babaeng nasa paligid niya ay nagpakawala ng malakas na hiyawan. Walang plum blossom tattoo. Binawi ni Tyr ang kanyang daliri sa pagkabigo. Nakatayo pa rin ang matandang iyon na hubot-hubad, tila natulala. Lahat ng tao sa kanyang paligid ay tumingin sa kanila na may naguguluhang mga ekspresyon. Hindi nila naiintindihan kung ano ang sinusubukang gawin ni Tyr. Hindi mo maaaring ipahiya ang mga taong tulad nito. Isa pang galit na boses ang umalangaw-ngaw sa eksaktong sandaling iyon. Si Keiichi iyon, ang tagapag-ayos ng ninja tournament. Itinaas niya ang kanyang kamay, at bumuhos ang lupa sa paligid ng matanda upang matakpan ang kanyang buong katawan. Sabay teleport ni Keiichi sa harapan ni Tyr sa isang iglap. Earth-style jutsu. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Tyr na nawala ng interes sa lugar na ito nang itaas ni Keiichi ang kanyang kamay para kontrolin ang lupa. Si Keiichi ay nagsimulang maglagay din ng isa pang hand seal. Isang putik na espada ang nabuo mula sa isang malaking tumpok ng lupa na lumipad sa hangin. Agad naman itong sinalo ni Keiichi. Hindi ko hahayaang insultuhan mo ang ninjutsu. Sinugod ni Keiichi si Tyr gamit ang mud sword nang bumagsak ang boses. Marahang itinaas ni Tyr ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa dulo ng putik na espada. Ang putik na espada sa kamay ni Keiichi ay nabasag ng kaunti agad. Pakiramdam ni Keiichi ay parang nakulong siya sa isang black hole vortex sa oras na iyon. Wala siyang lakas na lumaban kay Tyr, tulad ng matandang iyon. Masyado siyang makapangyarihan. Naramdaman ni Keiichi na ang sitwasyon ay hindi pabor sa kanya at gusto niyang tumakas, ngunit hindi niya magawa dahil ang kanyang katawan ay wala sa kanyang kontrol. Isang ipoy po ang dumaan sa braso ni Keiichi. Hinawi nito ang pulang terno na nakatikip sa itaas na bahagi ng katawan niya. Isang maitim na red plum blossom mark ang nahayag sa dibdib ni Keiichi. Isa siya sa Yum Ninja. Nang mapansin ito ni Tyr ay agad siyang napatigil at hinawakan si Keiichi. Mayroon kang plum blossom mark sa iyong katawan. Isa kang Yum Ninja. Tell me, saang sekta ka nabibilang? Ang nakakatakot na lakas ni Tyr ay nagulat kay Keiichi noong una. Siya ay kumbinsido na ang kanyang ninjutsu ay walang kapantay sa panahong iyon. Ang pangunahing layunin ng kompetisyong ito ay makita kung gaano kalakas ang kanyang ninjutsu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, wala man lang siyang lakas na lumaban nang mahulog siya sa mga kamay ni Tyr. At the same time, nagulat si Keiichi na nag-inquire si Tyr tungkol sa sekta niya. Sa katunayan, mayroon lamang si Keiichi. Kamakailan ay sumali sa organisasyong ito. Noong una siyang sumali, partikular na pinayuhan siya ng kanyang amo na kung ano man ang nangyari, hindi niya kailanman isiwalat ang mga detalye ng sekta. Sino? Sino ka ba? Si Keiichi ay hindi isang walang alam. Sa isang iglap, nakuha niya ang isang bahagi ng intensyon ni Tyr at nagtanong ng retorika tungkol sa pinagmulan ni Tyr. Dalhin mo ako sa sekta mo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Tyr sa pakikinig sa mga pinagsasabi ni Keiichi. Sa halip ay direktang utos nito sa kanya. Gayunpaman, paulit-ulit na umiling si Keiichi. I can't tell you anything about my sect. I'll kill you if you don't tell me. Hinawakan ni Tyr si Keiichi sa isang sukal at nagsimulang maglapat ng mas maraming puwersa. Sa simula, naisip ni Tyr na maaari niyang gamitin ang karahasan para sumuko si Keiichi. Nakakagulat, ang taong ito ay may integridad. Di nagtagal, napagtanto ni Tyr na kung patuloy siyang gumamit ng pagpapahirap upang kunin ang mga pagtatapat mula sa taong ito. Baka isuko ng taong ito ang kanyang buhay. Hindi niya maibibigay kay Tyr ang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa wakas ay natunton ni Tyr ang tanging bakas na maaaring humantong sa kanya sa Yum Ninja. Walang alinlangan na mawawala ang Claw kung papatayin niya si Keiichi. Bumitaw siya sa pagkakahawak niya at biglang nagtanong, kayo ba ang mga pangunahing miyembro ng Toymoto Group? Marahas na umubo si Keiichi. Ano ang gusto mo sa akin?
I'm curious kung saan matatagpuan ang sekta mo. Hindi pwede. Hindi ko sasabihin kahit patayin mo ako. Hehe. Ngumiti si Tyr pero hindi umimik. Lumapit si Garfield na nakangiti at sinabing, paalisan na natin ang lalaking ito, Tyr. Ipaubaya mo siya sa akin. Mayroon akong 1,000,000 paraan upang ibuka ang kanyang bibig. Inabot ni Garfield si Keiichi. Gayunpaman, nagmamadaling pinigilan siya ni Tyr. May pagtataka sa mukha, lumingon si Garfield at tumingin kay Tyr. Bakit mo ako pinipigilan? Aalis na lang tayo kasi wala naman siyang sasabihin. Tumalikod na si Tyr at naglakad palayo. Mukhang natulala si Garfield. Pilit siyang kinaladkad ni Tyr palayo sa gusto niyang gawin. May branch ang Yamaguchi gang mo dito diba? Tanong ni Tyr kay Muto sa tabi niya pagkaraan ng ilang hakbang. Oo, meron. Mabilis na tumango si Muto. Magaling. Sinulyapan muli ni Tyr si Keiichi at ngumisi. Sa ganitong oras bukas, pupunta ka sa branch ng Yamaguchi gang para hanapin ako. Agad namang umalis si Tyr matapos sabihin ang mga salitang ito na hindi maipaliwanag ni Keiichi. Hindi lang si Garfield ang nalilito sa desisyon ni Tyr. Natarante rin si Muto sa sitwasyon matapos lumabas ng manor ang grupo at sumakay sa kotse. Dahil ang lalaking iyon ay bahagi ng Young Ninja, bakit hindi mo na lang siya inalis, Palace Master? Siguradong iluluwa niya ito kung sasailalim sa matinding pagpapahirap, tanong ni Muto. Ngayon lang, I sensed a strong will within his eyes, nakangiting sabi ni Tyr habang umiiling-iling. Wala akong makakamit kung patuloy ko siyang itulak. Yung mga Young Ninja na nahuli sa Royal Tomb ng Herla City ay nagpakamatay din sa pamamagitan ng pagkagat ng lason na nakatago sa kanilang mga ngipin noong sinubukan naming bumunot ng mga pag-amin. Kaya naman hindi ako naglakas loob na kunin ang pagkakataong iyon. Nababahala ka ba na may lason siya sa kanyang mga ngipin at magpapakamatay? Tanong ni Garfield. Aha! Tumango si Tyr, kaya kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Anong paraan? Tanong ni Garfield. Isang alternatibong paraan. Dumiretso ang tatlo sa Nagoya City branch ng Yamaguchi gang. Si Muto ay nagayos ng kwarto para sa dalawa doon. Kasabay nito, hiniling ni Garfield na magpadala si Muto ng ilang batang cute na babae na nakasuot ng mga kimono para sa kanya. Wala nang gustong sabihin si Tyr tungkol sa kanyang libangan. Pagkatapos ng hapunan sa gabi, dumiretso si Tyr sa kanyang kwarto. Pagkatapos, nilabas niya ang cellphone niya at nakipag-video call kay Winifred. Saglit na nagkwentuhan ang dalawa ng magiliw. Nagpalipis pa ng ilang oras si Tyr sa pakikipaglaro sa kanyang mga anak bago sila tuluyang bumagsak sa usapan nila. Darling, medyo nahihirapan ako sa ngayon. I'm hoping that you can assist me. Si Winifred, na nasa kabilang side ng video, ay namangha nang marinig ang kahilingan ni Tyr. Ano? Sumisikat ba ang araw mula sa kanluran? Ang ating sikat na demigod ng sinaunang martial arts world ng Celestial Empire ay talagang humihingi ng tulong sa isang mortal na katulad ko. Kabanata 1832. Pagpigil sa grupong Toymoto. Gustong sampelan ni Tyr si Winifred matapos makita ang kakaibang ekspresyon sa kabilang dulo ng telepono. Babe, putulin mo na. I'm discussing serious matters with you. Haha. Hindi napigilan ni Winifred na matawa. Fine. Tell me. Anong problema? Matapos kunin ng Autumn Field Group ang mga industriya ng Regal Palace, napaka-smooth ng takbo ng lahat, tama ba? Paliwanag ni Tyr. Naaalala ko ang kumpanya namin na dating gumagawa ng proyekto kasama ang Toymoto Group. Pino-promote mo pa rin ba ang proyektong ito? Oo, kami. Mabilis na tumugon si Winifred at walang pag-aalinlangan na sumagot. Noon, ang kumpanyang iyon ay nakipagtulungan sa isang proyekto sa Regal Palace sa mga makina ng sasakyan. Pumirma kami ng isang serye ng mga madiskarteng kasunduan sa pakikipagtulungan sa kanila. Ang proyektong ito ay hindi gaanong maaasahan kaysa sa bansang Korean chip, ngunit ito ay isang mahalagang proyekto ng pakikipagtulungan para sa amin ngayon ang namamahala sa pagsubaybay sa kanila. I see. Tapos, ang grupo ba natin ang may hawak ng initiative sa series of strategic cooperation? Tanong ni Tyr na tumango. Siyempre naman. Tinapik-tapik ni Winifred ang dibdib niya ng may kumpiyansa. Sa panahon ngayon, kilala na ang grupo namin sa buong mundo. Ang lakas talaga ng background namin.
Kahit na ang Toymoto Group ay may kakilakilabot na lakas, sila ay hindi bababa sa 2 antas na mas mababa kaysa sa aming grupo. Si Ishida, ang chairman ng Toymoto Group, ay bumisita sa aming kumpanya noong nakaraang taon, at naroon si Manager Davis upang batiin siya. Gayunpaman, tumanggi akong makipagkita sa kanya dahil ayaw ko. Hahaha. Tumawa ng malakas si Tyr. Iyon ay dahil ang aking asawa ngayon ay may maraming suporta. Hindi ba't dahil nasa likod ko ang napakalaking suporta ng isang dakilang lalaki na tulad mo? Sagot ni Winifred. Sige, mahal, tama na ang lahat ng pinagsasabi mo na ito. Balik tayo sa negosyo. Ganito ang takbo nito. Medyo nahihirapan ako dito, at kailangan ko ng tulong mo, seryosong sabi ni Tyr. Gusto kita sa. Bahagyang kumunat ang noo ni Winifred matapos marinig ang sinabi ni Tyr. Honey, hindi ba medyo hindi kasiya siya ang paraan mo? Tutal, walang conflict ang Toymoto Group at Autumn Field, hindi sang-ayon ni Winifred. Di ba I used this method to do a lot of things for you before? Tanong ni Tyr na nakaawang na ang labi niya. Now I need your help, yet you're refusing to do anything for me. Sige, sige. Ako na ang bahala. Paano ba dapat magpasalamat sa akin ang isang manliligaw na tulad mo dahil malaki ang naitulong ko sa iyo? Pang-aasar ni Winifred sa kabilang side ng video. For the time being, I'd kiss you. Pwede na tayong magkaroon ng pang-apat na anak pag-uwi ko. Magwala ka. Maya-maya pa ay nakipag-chat si Tyr kay Winifred saglit bago nila tinapos ang video call. Kinaumagahan, sa conference room ng Toymoto Group. Lahat ng nangungunang executive ng kumpanya ay nagtipon sa silid na ito na yung umaga. Mukha namang nag-aalala ang lahat. Ang kapaligiran ng silid ay malungkot na parang ang katapusan ng mundo ay nakabitin sa itaas ng kanilang mga ulo. Nag-aalinlangan ang isang senior executive ng Toymoto, chairman, ang Autumn Field Group ay nag-freeze ng $6 bilyong na ipinuhunan nito sa ating proyekto dati. Wala kaming ideya kung ano ang nangyayari. Magkakaroon ng isang serye ng mga follow-up na aksyon na karamihan ay malamang na makakaapekto sa ating pakikipagtulungan sa hinaharap. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Ishida. Nagpatuloy siya sa paninigarilyo ng nagtatampo. Sa ngayon, ang grupong iyon ang ating pinakamahalagang strategic partner. Kung may problema sa kanila, ito ay magiging kapahamakan para sa pag-unlad ng ating kumpanya sa mga darating na taon. Hindi pa namin lubos na naiisip kung paano natin sila nasaktan. Kasabay nito, nakatanggap kami ng mga ulat na naglabas na ng pahayag ang Autumn Field Group. Pagkatapos ay hindi lamang nila kakanselahin ang isang serye ng mga pakikipagtulungan sa atin, ngunit sugpuin din tayo sa lahat ng paraan. Alam ninyong lahat na ang Autumn Field Group ay halos umabot na sa tugatog ng internasyonal na negosyo mula noong sumanib sa mga industriya ng Regal Palace. Kami ay hindi hihigit sa maliliit na bangka kumpara sa mga sasakyang panghimpapawid kung ihahambing. Wala lang kaming kapangyarihan na labanan ang Autumn Field kung sila ay halimaw nakatuon sa paggulo sa atin. Ito ay simula pa lamang. Kapag kumalat ang balita na ang Autumn Field ay hahabulin ang Toymoto Group, walang alinlangang mag-uudyok ito ng isang chain reaction. Hindi lamang babagsak ang ating stock market, ngunit mawawalan din tayo ng maraming mga kasosyo. Ang pinakamasamang sitwasyon ay ang buong grupo natin ay mamamatay. Ang bawat isa ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon, bawat isa sa kanila ay nagdadala ng masamang balita. Hindi nagtagal, dumanas ng matinding sakit ng ulo si Ishida. Sa tingin mo ba hindi ko alam lahat ng sinabi mo? Malakas na hinampis ni Ishida ang isang kamay sa mesa habang kinakagat ang mga salita sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin, ngunit maaari bang sabihin sa akin ng sino man sa inyo ang dahilan kung bakit ito nangyayari sa simula pa lang? Biglang bumagsak sa nakakabinging katahimikan ang conference room. Mula noong madaling araw nitong umaga, ang serye ng mga aksyon ng Autumn Field Group laban sa Toymoto Group ay ganap na nalilito sa lahat. Hanggang ngayon, walang nakakaalam ng tunay na dahilan. Malungkot na kilos ni Ishida. Sa bingit ng pagkawala ng kontrol sa kanyang init, sinabi niya, lahat kayo ay may mataas na sweldo at tumatanggap ng mga bonus mula sa kumpanya bawat buwan, ngunit bakit lahat kayo ay walang silbi sa kritikal na yugtong ito? Bibigyan ko kayo ng isang oras para makipag-ugnayan sa Autumn Field at alamin kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Kahit na gusto nilang i-target tayo, dapat may magandang dahilan sila para gawin iyon.
Padabog na lumabas ng kwarto si Ishida pagkatapos noon. Dinial niya ang numero ni Winifred pagkaalis nito, ngunit sinagot nito ang tawag. Kaagad pagkatapos, tinawagan niya ulit si Graham, ngunit hindi sinasagot ang tawag. Dahil sa sitwasyong ito, napagtanto ni Ishida na lumalala ang mga sitwasyon. Ang takot at kawalan ng kapangyarihan ay kumalat na sa buong katawan niya sa puntong ito. Ano ang dahilan ng lahat ng ito? Ano kaya ang posibleng dahilan? Ginamit ng Toymoto Group ang lahat ng mga string nito upang imbestigahan ang bagay makalipas ang isang oras. Sa kabilang banda, hindi ipinaliwanag ng Autumnfield Group na sina Winifred at Graham kung bakit. Ang lahat ng kanilang mga nasasakupan ay nagsagawa lamang ng kanilang mga utos at hindi nagbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang mga pagkalugi ng Toymoto Group ay patuloy na tumataas hanggang tanghali. Galit na galit si Ishida, ngunit wala pa ring resulta. Naka-cross-legged si Tear sa isang kahoy na bahay sa branch ng Yamaguchi gang noong panahong iyon. Nag-e-enjoy siya sa sake kasama sina Muto at Garfield. "Darling, ang ganda mo kanina." Nakangiting sabi ni Tear habang sinasagot ang tawag ni Winifred. "Tama na sa pambobola." Ungol ni Winifred. "Actually, ayoko ng ganito. Ang Toymoto Group ay walang ginawang masama sa amin, gayunpaman tinatrato namin sila sa paraang ito ng walang maliwanag na dahilan. Ito ay napakasama at nakakainis sa atin." Kabanata 1833. Halika maglinis. "So honey, should I pick up Ishida's phone call now?" Tanong ni Winifred. "Relax." Nakangiting tugon ni Tear. "Hindi pa ito ang oras. This won't do. I'm not going to wait anymore. If we keep this, masisira ang reputation ng company natin," sagot ni Winifred habang nakatitig kay Tear. "Ang aming kasalukuyang relasyon sa Koren ay kritikal. Seryoso kitang lalabanan kung may epekto ang Toymoto Project sa ating pangunahing proyekto sa Korean." "Hahaha. Sige." Natatawang sagot ni Tear. "Then you can contact Ishida from the Toymoto Group. Remind Ishida to talk with his younger brother, Keiichi. That guy can explain to Ishida why all of this happened." "Okay." Nagpatuloy si Tear sa inuman kasama sina Muto at Garfield matapos tapusin ang tawag. "Wow! Nakagawa ka talaga ng napakaliit at masamang galaw. Kaya totoo na laging inaapi ng mga nasa mas mataas na kapangyarihan ang mahihina," hinaing ni Garfield na nakapikit ang mga mata. "Ito lang ang paraan para mapilitan natin si Keiichi na ibunyag lahat ng sikreto niya," sagot ni Tear. Nakatanggap ng tawag ang opisina ni Ishida mula kay Winifred alas 2 ng hapon. Pagkatapos nito, ipinatawag ni Ishida si Keiichi upang makipagkita sa kanya sa lalong madaling panahon. Nang sumugod si Keiichi sa opisina ni Ishida makalipas ang isang oras, binato siya ni Ishida ng ashtray sa sandaling pumasok siya sa opisina. Si Keiichi ay isang ninja, kaya mabilis siyang nakapag-react. "Shao-iman, anong ginagawa mo?" Tanong ni Keiichi na sinalo ng isang kamay ang ashtray na binato ni Ishida sa kanya. "Anong ginawa mo? Alam mo ba kung anong nangyari sa kumpanya natin ngayon?" Tanong ni Ishida sabay hampas ng kamay sa coffee table sa harap niya. Tumango si Keiichi. "Medyo alam ko, pero ano ang kinalaman ng lahat ng iyon sa akin? Alam mo namang wala akong kinalaman sa mga gawain ng kumpanya. It has nothing to do with you. I called the chairman of Autumnfield Group." Umungol si Ishida, agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. "Binigyan nila ako ng pangalan mo at hiniling na kausapin kita. Sabi nila pwede mong sabihin sa akin kung bakit. So paano mo sila na-offend, ha?" Autumnfield Group. Napatulala si Keiichi. "Ay, wala akong kinalaman sa Autumnfield Group. Ayaw mo. Kung gayon mas mabuting simulan mo ng mag-isip tungkol dito." Sabi ni Ishida bago siya sinipa sa frustration. "Isipin mo ang ginawa mo kamakailan. Puputulan kita ng buhay kung wala kang maisip." Naiwan ng walang pagpipilian, kinailangan ni Keiichi na ipaalam kay Ishida ang nangyari sa panahong ito bago tuluyang binanggit ang tungkol sa ninja tournament. "Sabi mo may conflict ka sa isang lalaki mula sa Celestial Empire sa event." May naisip bigla si Ishida. "Tell me. Anong pangalan niya?" "Sure. Ang pangalan ay Tear." "Tear. Sinabi mo bang Tear ang pangalan niya?" Tumayo si Ishida at hinawakan ang kwelyo ni Keiichi. "Yeah. Hindi ko alam ang pangalan niya noong una," sagot ni Keiichi.
Pero nang maglaon ay nalaman ko ang tungkol sa kanya mula sa Yamaguchi Gang. Ikaw anong ginawa mo? Galit na sigaw ni Ishida. That guy is the Palace Master of Regal Palace, not to mention na asawa rin siya ni Winifred. Tinarget na ng Autumn Field Group ang Toymoto Group natin ngayon. Dapat may kinalaman ito sa problema nyo ni Tyr. Sabihin mo na. Ano ba talaga ang nangyari sa inyong dalawa? Bumilis ang tibok ng puso ni Keiichi. Noong una, nag-aalangan siyang sabihin iyon. Ayaw mong sabihin sa akin. Nagsilabasan ng mga ugat ni Ishida sa kanyang noo. Do you realize that your actions can cause harm to the entire Toymoto Group? Tanong niya. Baka hindi makalusot ang grupo natin ngayong gabi kung tatanggi kang sabihin sa akin. Ganoon ba talaga ka seryoso? Sa tingin mo ba nagbibiro ako kapag sinabi ko ito? Alam mo ba kung gaano kalaki ang Autumn Field Group ngayon? Malamig na sabi ni Ishida. Kung ikukumpara sa kanila, ang grupo natin ay kasing liit ng langgam. Isang salita lang ang kailangan nilang sabihin kung gusto nilang mamatay tayo. Gusto mo bang patayin tayong lahat? Matapos marinig ang seryosong tono ni Ishida, agad na napuno ng malamig na pawis ang noo ni Keiichi. Paliwanag niya, well, hinahanap ni Tyr ang sekta ko. Nang tanggapin ako ng aking amo, nilinaw niya na hindi ako pinahintulutang magsalita sa mga tagalabas tungkol sa sekta. Siyempre ikaw ang dapat sisihin. Kailangan mong pumunta agad kay Tyr at sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman mo, sabi ni Ishida. Pero chairman, aling panig ang mas mahalaga, ang master mo o ang Toymoto Group? Namumula ang mga mata ni Ishida dahil sa galit. Hinikayat niya, bilasan mo. Ang orasan ay dumadating. Ngunit, gusto mo bang mamatay ang buong pamilya mo kasama ka? Dahil sa galit, muntik nang mapatalon si Ishida sa ere. Pero, fine. Gagawin ko, sabi ni Keiichi, pagkatapos ng maikling paghinto na tila naubusan siya ng lakas. Makalipas ang kalahating oras, sa branch ng Yamaguchi Gang, mabilis na nilapitan ng subordinate ni Moto ang main entrance ng kahoy na bahay. Regent, may naghihintay sa labas para makita si Mr. Tyr, sabi niya. Sila ang mga chairman ng Toymoto Group, sina Ishida at Keiichi. Haha! Nakarating na rin sila sa wakas. Ibinaba ni Tyr ang baso ng alak. Ngumiti din ng mahina si Moto. Papasukin mo sila. Makalipas ang ilang minuto, mabilis na pumasok si Ishida sa kwarto kasama si Keiichi. Mr. Tyr? I'm so sorry, Ishida said as soon as he saw him. Please, maawa ka sa kapatid ko kung nasaktan ka niya sa anumang paraan. Nagkita na sina Ishida at Tyr noon, at may impresyon si Tyr sa kanya. Kaya naman, hindi sinasadya ni Tyr na mahirapan siya. Payag ka na bang makipag-usap ngayon? Tanong ni Tyr, diretso kay Keiichi. Ang pangalan ng aking amo ay Kurama, at ang sekta ay matatagpuan sa bundok Osor ng lungsod ng Nagoya. Nakilala ko siya nang nagkataon, at tinanggap niya ako bilang kanyang huling disipulo. Siya ay napakalihim, kaya hindi ako pinahintulutang sabihin sa sino man ang tungkol sa kanya. Maaari mo ba akong dalhin sa Mount Osor? Tanong ni Tyr. Okay. Napilitan si Keiichi na kagatin ang labi. Magaling. Tumayo si Tyr at tinawag si Winifred sa harap ni Ishida. Darling, tapos na. Ang sitwasyon ay nalutas sa aking dulo. Tanggalin natin ang mga parusa laban sa Toymoto Group at ayusin natin ang ating wakas. Oo naman. Sa kabilang linya, huminga ng malalim si Winifred. Samantala, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Ishida matapos makitang tumawag si Tyr. Thank you for bestowing favor on us, Mr. Tyr. Mabilis na nagpasalamat si Ishida kay Tyr. Gusto mo bang manatili sa tanghalian? Tanong ni Tyr sabay wave ng kamay. No. It's okay. Nagmamadaling sabi ni Ishida. Maraming bagay na dapat harapin pabalik sa kumpanya. I should get going now. Partikular na hinimok ni Ishida si Keiichi na ganap na makipagtulungan kay Tyr bago umalis, si Keiichi ay walang pagpipilian kundi ang pumayag. Sina Tyr, Garfield, at Keiichi ay nagmaneho patungong Mount Osor pagkatapos ng tanghalian. Halos gabi na nang dumating sila. Pagdating nila sa entrance ng Mount Osor, mukhang kinakabahan si Keiichi. Mr. Tyr, nakatira ang aking amo sa tuktok ng Mount Osor. May plum blossom forest doon, kung saan matatagpuan ang aking sekta.
Dahil sinuwi ko na ang utos ng aking amo, pwede ba? Pwede na ba akong umalis? Kabanata 1834. Umulan ng blades mula sa langit. Ang reaksyon ni Keiichi ay nagpakita na siya ay natakot kay Kurama. Walang plano si Tear na pahirapan ang buhay niya, kaya hinayaan niya si Keiichi. Hindi siya nag-aalala tungkol sa mga trick na maaaring gawin ng taong ito. Lumabas sina Tear at Garfield sa sasakyan at naglakad hanggang sa Mount Osor. Reklamo ni Garfield, "This mountain is perfect representation of its name. It looks very spooky." Halos madilim na ang langit sa oras na ito nang umakyat sila hanggang sa tuktok ng bundok. Isa ay pinakatiyak na pakiramdam spooked out at stressed out sa kanilang mga sapatos. "Dude, nagtatrabaho ka kasama ng mga patay sa lahat ng oras na ito. Bakit ka natatakot ngayon?" Tumawa si Tear. "Hindi ko sinabing natatakot ako." Patuloy na kumikislap ang mga mata ni Garfield sa kung saan-saan habang lumilingon siya paminsan-minsan. "I always have the feeling that this place is a little odd." Hindi nagtagal, nakarating ang dalawa sa kalagitnaan ng bundok. Hindi mabilang na mga bukol ang makikita sa buong lugar, na tila mga abandonadong libingan. Boom! Nakarinig sila ng malakas na pagsabog mula sa kanilang paligid pagkapasok nila sa sementeryo. Ilang figure ang agad na lumipad palabas ng mga libingan. Sandaling kumislap ang isang bahid ng malamig na liwanag habang nakatutok ang talon kina Tear at Garfield. Sa sobrang takot ni Garfield ay pinagpawisan siya ng malamig. Casual na hinawakan ni Tear ang talon at ikinapit ang talon ng kalaban sa kanya. Hinampis niya ang kanyang palad sa talon, agad itong nabali. Pagkatapos ay hinampis niya ang figure ng isa pang hampas ng palad, dahilan upang mapasigaw at bumagsak sa lupa ang figure sa kabilang panig. Swoosh swoosh swoosh. Ang mga kaaway na may mahabang talon sa kanilang mga kamay ay nagpatuloy sa pag-atake kina Tear at Garfield mula sa iba't ibang direksyon. Binilisan nila ang pag-atake sa dalawa. Ang mga ninja na iyon ay nag-drill kaagad sa lupa pagkatapos lumipad ang isang talon sa kanilang direksyon upang laslasin sila, at lumabas lamang mula sa ibang direksyon. Earth Escape Technique. Napaatras ng ilang hakbang sina Tear at Garfield at tumingin sa paligid. Si Tear ay hindi mapalagay dahil sa mabigat na kakayahan sa pakikipaglaban ng mga ninja. "Umalis ka na dyan." Mahinang ungol ni Tear. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang paa at tinapakan ito sa lupa. Boom boom boom. Ang mga madilim na anino na kanina ay nakatakas sa lupa ay hinaipan lahat sa hangin. Kinaway-kaway ni Tear ang kanyang kamay, dahilan para lumabas ang madugong ambon mula sa mga katawan ng ninjas na iyon. Agad silang bumagsak sa lupa pagkatapos noon. Hindi kapani-paniwalang mahina sila. Naglakad si Tear sa abandonadong sementeryo. Dalawang lalaki ang bumungad sa kanyang harapan. Ang isa ay nakasuot ng itim habang ang isa naman ay nakasuot ng puti. Sila ay tunay na kahawig ng mga ani sa hitsura. Habang nakalok ang mga tingin nila kina Tear at Garfield, nagtanong sila, "Sino kayo? How dare you trespass on Mount Osor?" Naintindihan naman ni Tear ang sinasabi nila, "I'm looking for Kurama," sagot niya. Nagpalitan ng tingin ang dalawa ngunit walang sumagot. Isa sa kanila ang gumawa ng casting gesture. Isang bolang apoy ang inilunsad sa Tear sa isang iglap. Hinampis ni Tear ang kanyang kamao sa bolang apoy at pinasabog ito. Ang ekspresyon ng mukha ng kalaban ay nagbago ng husto sa nakita. Ang isa pang casting gesture ay mabilis na nabuo ng kausap. Si Tear ay biglang napalibutan ng isang pabilog ng kahoy na istaka na tumayo mula sa lupa at pinalibutan siya mula sa lahat ng panig. Break! Binasag ng sigla ni Tear ang lahat ng pag-atake at tuluyang nasira ang mga ito sa isang iglap. Ang kanyang katawan ay pumunta patungo sa duo na parang kanyan sa susunod na segundo. Ang mga kalaban ay mukhang natarante saglit. Nagsanib puwersa sila at sinabugan ng magkasanib na spell si Tear. Gayunpaman, ang kanilang atake ay nabasag ng mga palad ni Tear. Pagkatapos noon, kusang humarap si Tear sa dalawa at nakipagpalitan ng atake sa kanila. Nang mailabas ang nakakatakot na vitality energy na iyon, sinabog nito ang dalawa at naging dahilan upang lumipad sila pabalik sa isang iglap. Ang mga ninja na iyon ay nagsuka ng dugo habang sila ay nahulog sa lupa. Masyado silang walang lakas para lumaban. Nagkaroon ng pagsabog ng halimuyak ng plum blossom sa itaas ng kalangitan sa gabi ng sandaling iyon.
Pagkatapos na parang isang snowstorm ay bumagsak, ang hindi mabilang na plum blossom petals ay nagsimulang mahulog mula sa langit. Slash slash slash. Si Garfield, na nakasunod kay Tear, ay nakipag-ugnayan sa mga plum blossom petals na nahuhulog mula sa langit. Ang mga talulot na iyon ay dumampi sa kanyang balat, naghihiwa ng mga sariwang hiwa sa kanyang mukha. Ito ba ang ibig nilang sabihin kapag sinabi nilang blades fall from the sky? Namanhid ang katawan ni Garfield sa isang iglap. Naisip din ni Tear na may kakaiba sa mga plum blossom na ito noong panahong iyon. Ang lakas ng sigla na nagmula sa kanyang katawan ay umindayog sa mga talulot na nakapaligid sa kanya. Freeze! Sigaw ni Tear sa mababang tono. Ang lahat ng mga plum blossom na nahuhulog mula sa langit ay nagyelo sa hangin habang ang kanyang nakakatakot na enerhiyang sigla ay sumabog mula sa kanyang katawan. Tila na freeze si Tear sa isang iglap. Shatter, muling nagtaas ng kamay si Tear. Isa-isang dinurog ang mga talulot ng plum blossom na naging pulbos. Ang lupa ay nagsimulang yumanig ng marahas ng bigla. Isang malaking kamay ang lumabas sa lupa sa dilim ng gabi sa harap ni Tear. Sinundan ito ng isang napakalaking putik na lalaki, halos 10 metro ang taas, na lumitaw mula sa lupa. Daggendong. Ang dambuhalang putik na iyon ay nagmistulang isang higanteng unggoy, na walang tigil na hinahampas ang sariling dibdib habang nagpapakawala ng malakas na daggendong sa langit. Sa itaas ng ulo ng taong putik, may isang lalaking nakasuot ng wafuko at may suot na pamumula sa kanyang mga pisngi. Ang lalaking iyon ay napakaikli, marahil ay 150 centimeters ang taas, at ang kanyang kakaibang pananamit ay nagbigay sa mga tao ng nakakatakot na pakiramdam. Kurama. Tinawag ni Tear ang pangalan ng lalaking tila nakatayo sa mga ulap. Ikaw. Sino ka? Nagsalita ang lalaki sa isang piercing tone na para bang isa siyang eunuch. Hindi ang Mount Osor ang lugar para maging mapangahas ka rito, babala niya. Well, dapat ikaw si Kurama. Pinaikit ni Tear ang kanyang mga mata at sinabing, pumunta ako sa Mount Osor upang magtanong sa iyo tungkol sa isang bagay. Ayokong makipag-away sa'yo. Hahaha. Ang pagtapak sa Mount Osor ay isang krimen na may parusang kamatayan. If you want to ask me a question, you must first defeat my precious baby. Kumaway ng kamay si Kurama nang mawala ang boses. Itinaas ng dambuhalang putik ang kamay niya at hinampis ito kay Tear. Ang napakalaking palad na ito ay kahawig ng Five-Finger Mountain ng Buddha, kung saan walang paraan upang makatakas mula sa pag-atake. Nagbigay ito sa mga tao ng walang katapusang pakiramdam ng pang-aapi sa sandaling ito ay pinindot. Ang taong ito ay nasa huling yugto na ng transformation, at mayroon siyang ninjutsu para suportahan siya. Hinawakan ni Tear si Garfield at tumabi sa gilid habang sumisigaw si Garfield. Manatili ka rito at huwag kang gagalaw. Udyok ni Tear. Pagkatapos noon, isang ideya ang dumating sa kanya, at ang Celestial Blade ay agad na lumitaw sa kanyang kamay. Napahampas muli ang malaking palad na iyon sa direksyon ni Tear. Hinati ni Tear sa kalahati ang malaking kamay ng lalaking putik sa isang iglap. Ang isa pang malaking masa ng dumi ay lumipad mula sa lupa bago dumapo ang palad na iyon sa lupa. Ang putik na iyon ay napalitan ng isa pang palad na kabilang sa higanteng putik. Well, ito ay kawili-wili. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig ni Tear. Tumakbo siya sa kabilang direksyon sa napakabilis na bilis. Naglaslas si Tear gamit ang Celestial Blade, hindi nagtagal ay naglabas ng hindi mabilang na mga buta sa katawan ng higanteng putik. Walang pakialam ang taong putik na iyon sa talim ni Tear. He would heal instant every time Tear slashed his blade at him. Kumagalpak ng tawa si Kurama na nakadapo sa ulo ng putik na para bang hindi niya masyadong iniisip ang mga ginawa ni Tear. Sa aking makalupang higanti, hindi ako mapipigilan. Ganun ba? Sa sumunod na segundo, isang nakakatakot na mapang-ipang aura ang lumabas sa kanyang katawan, at isang panaghoy ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Kabanata 1835. Sukore Fukuda. Anong nangyayari? Si Kurama, na kanina pa tumatawa ng malakas at kumpiyansa, biglang nataranta. Kitang-kita niya ang paglubog ng kanyang katawan. Ang dahilan nito ay ang putik sa ilalim ng kanyang mga paa ay patuloy na nadudurog. Walang makakapigil sa pang-aapi ng isang demigod, kahit na ang taong putikan. Hindi nagtagal, ang taong putik na iyon ay mabilis na nawasak. Sa kalaunan, siya ay naging isang tumpok ng lupa at nagkalat sa lupa.
The demigod. Isa kang demigod. Nauutol na sabi ni Kurama habang iniipit siya ni Tyr sa lupa. Siya ay nagsimulang pawisan ng husto, habang ang kanyang mga pisngi ay namumula sa takot. Pumunta ako sa iyo sa pagkakataong ito upang hanapin ang mga inapo ni Agar, wika ni Tyr habang dahan-daang lumapit kay Kurama. Sheeld. Nakakagulat na mahinang ungol ang pinakawalan ni Kurama. Lumitaw siya upang mag-transform sa isang gnome sa susunod na segundo at nag-drill diretso sa lupa. Ang lalaking iyon ay naglipat ng 12-dosenang metro sa ilalim ng lupa sa isang kisap mata. Sinusubukan mo bang tumakas? Si Tyr ay nanatiling kalmado at nakolekta. Hinampis niya ang celestial blade sa lupa gamit ang isang tulak. Pagkatapos, isang espadang aura ang nagsimulang dumaloy sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Boom! May isang pagsabog na naganap sa 30 metro ang layo. Si Kurama, na sinusubukang tumakas sa pamamagitan ng pamamaraan ng pagtakas ng Karth, ay nagpakawala ng nakakatakot na sigaw. Siya ay tumalsik ng 7 o 8 metro pataas mula lupa. Malakas na bumagsak si Kurama sa lupa, at napalingon si Tyr sa kanya sa isang iglap. Sa isang pitik ng kamay, sunod-sunod na darts ang inilunsad niya kay Tyr. Ang sigla naman ni Tyr ay nagpatalbog sa kanilang lahat. Nang mapansin ni Tyr si Kurama na gagawa ng isa pang galaw ng paghahagis, humakbang siya sa harapan niya at malamig na sinabi, "Kung maglakas loob ka pang maglaro, papatayin kita." Malinaw ang hangarin ni Tyr na pumatay. Kitang-kita ang kanyang nakakatakot at nakamamatay na pagnanasa. Napaluhod si Kurama sa lupa sa sobrang takot, hindi na naglakas loob na hamanin si Tyr. Ang lalaking ito ay parang gnome sa hitsura. "Demigod, please spare me?" Pakiusap niya habang nakatingala kay Tyr. "Pakisabi sa akin kung ano ang kailangan mo sa akin. Ang marka ba ng Plum Blossom ay isang espesyal na simbolo ng iyong sekta?" Tanong ni Tyr habang inilalayo ang kanyang talam. "Oo." Sagot ni Kurama na may kasamang mahiyaing tango. "Nagpadala ka ba ng tao sa Celestial Empire para i-map out ang royal tomb ni Emperor Martin?" Tanong ni Tyr. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Kurama. Medyo hindi komportable ang ekspresyon niya. Malamig na banta ni Tyr sa kanya, "Gusto mo pa ba akong paglaruan?" Muling lumabas sa kanyang katawan ang kanyang pamatay na hangarin. "Yes, demigod," nagmamadaling paliwanag ni Kurama. "Nagpadala nga ako ng ilang tao sa Celestial Empire noon pero hindi pa sila bumabalik." Hindi na sila nakabalik. Pagkatapos ay sinuri ni Tyr, "Sino ang nag-utos sa iyo na ipadala sila sa Celestial Empire?" Mabilis na tumugon si Kurama, "Ito ay isang ginang. Si Sakura ay isang napakagandang babae na miyembro ng pamilyang Fukuda. The Fukuda family." Bahagyang sumimangot si Tyr. Naguguluhan siya kung bakit biglang may lumitaw na pamilya sa picture. Nagpalit daw ng apelyido si Agar pagkadating niya, sabi ni Garfield habang naglalakad. Maaaring ang pamilyang Fukuda na ito ay mga inapo ni Agar pagkatapos mapalitan ang apelyido niya. Ito ay isang posibilidad. Ano ang sinabi niya nang pumunta siya sa iyo? Patuloy ni Tyr. Sumagot si Kurama, "Alam daw ng pamilyang Fukuda ang alchemy. Dati, ako ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa aking pagkahumaling sa ninjutsu practice. Si Sakura ang nagligtas sa akin sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng 2 mahiwagang table task. Ang bahagi ko sa deal ay kailangan kong magpadala ng ilang tao sa Celestial Empire para i-map out ang Royal Tomb. Maaari kang masisiraan ng bait sa pamamagitan ng pagsasanay ng ninjutsu." Curious na tanong ni Garfield sa gilid. "Bago nangyari iyon, 170 centimeter ang taas ko," walang magawang sabi ni Kurama. "Hahaha. Nanganganib ba talaga ang mga tao na maging dwarf sa pamamagitan ng pagsasanay ng ninjutsu?" Hindi napigilan ni Garfield ang matawa. "Tumahimik ka." Binigyan ni Tyr ng babala si Garfield. Gusto niyang magsimulang magseryoso ang huli. Pagkatapos ay sinabi niya sa iyo kung ano ang gagawin pagkatapos mong makuha ang mapa. Tanong ni Tyr na patuloy na nakatitig kay Kurama. "Iniwan niya ang kanyang numero sa akin," sagot ni Kurama. "Siya ay personal na pupunta sa bundok na ito upang kunin ang mapa kapag mayroon na kami." "Nakikita ko." Tumango si Tyr at sinabing, "Maaari mo siyang tawagan at ipaalam sa kanya na ang iyong mga tao ay naglabas ng mapa. Hilingin sa kanya na pumunta dito bukas para kunin ito." Hindi makatanggi si Kurama. Wala siyang choice kundi sumunod.
Nanatili sina Tyr at Garfield sa Mount Osor ng gabing iyon, naghihintay sa pagdating ni Sakura. Hindi gaanong nakatulog si Tyr ng gabing iyon dahil nag-aalala siyang paglalaroan siya ni Kurama, kaya nanatili siyang nakabantay dito. Si Garfield ay gising din buong gabi. Ang taong ito ay karaniwang napaka-energetic sa gabi dahil sa kanyang propesyonal na mga gawi. Ipinadala ka ni Senior Belisarius para samahan ako. Dapat may mga dahilan para dito, pero bukod sa pinaghirapan mo ako, wala kang nagawa para tulungan ako. So what is your worth? Matagal nang pinag-iisipan ni Tyr ang tanong na ito. Ang presensya ni Garfield ay tila walang nagawa para sa kanya sa ngayon, kaya naman nagtaka siya sa pakay ng una. Hindi pa namin nakikita ang mga inapo ni Agar, sabi ni Garfield, na halatang mukhang naiinis na ang mga sulok ng kanyang bibig ay hinaila pababa. Maiintindihan mo sana ang papel ko kung nakilala ko sila bukas. Maaari mong sabihin sa akin kung anong uri ng tungkulin ang mayroon ka ngayon. Sabi ni Tyr. Haha. Ako ay inapo ni Emperor Martin, may kumpiyansang sabi ni Garfield. Kapag nakita ako ng mga inapo ni Agar, dapat nila akong pretuhin na parang ako ang kanilang Panginoon. Kailangan mo ng lihim na susi ng Royal Tomb pagdating ng panahon, di ba? Kapag nagbigay ako ng utos, kailangan nilang ibigay ito ng may paggalang. Hinihila mo ang pako, hindi ba? Hindi makapaniwala si Tyr sa kanyang narinig. Bagamat si Agar ay nagsilbi noon kay Emperor Martin, hindi ibig sabihin na ang kanyang mga inapo ay kailangan pa ring sumunod sa mga tao mula sa pamilya Julas pagkatapos ng mahigit 2,000 taon. Ang palagay na iyon ay hindi makatotohanan. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Si Garfield ay patuloy na mukhang confident. Noon, nakipagkasundo sina Emperor Martin at Agar. Ang kanyang mga inapo ay palaging makikinig sa pamilya Julas hanggat nabubuhay sila sa mundo. Pagdating ng panahon, maiintindihan mo. Haha. Umupo si Tyr na naka-cross-legged sa lupa at pumikit, ayaw nang magtanong pa. Pagkatapos ng isang gabi ng napakakaunting komunikasyon, madaling araw na at ito ay darating sa napagkasundoan. Isang marangyang sasakyan ang nakaparada sa paanan ng Mount Osor bandang 10:00 kinaumagahan. Bumaba sa sasakyan ang 2 lalaki at isang babae. Ang kanyang itim na buhok ay nakasabit sa kanyang mga balikat, at nakasuot siya ng itim na leather jacket. Ang isa sa kanyang mga stellar na katangian ay ang kanyang mahaba at mahubog na mga binti. Ang ginang, na mukhang nasa 30s, ay napakaganda at may kakaibang alindog. 2 malalakas na lalaki ang nakasunod sa kanya. Matalas ang kanilang mga mata, at ang isang mabilis na sulyap sa kanila ay nagsiwalat na ang 2 ito ay mga eksperto sa labanan. Ang babaeng ito ay si Sakura, ang ginang ng pamilya Fukuda. Umakyat ang 3 hanggang sa bundok pagkalabas ng sasakyan. Naghihintay na sa kanila sina Kurama, Tyr, at iba pa sa tuktok ng bundok pagdating nila. Nagliwanag agad ang mga mata ni Garfield nang makita niya si Sakura, na mukhang maganda sa mga katanji tanging katangian at sexing kurba. Kabanata 1836. Ang mga angkan ni Agar. Mukhang napakahat ng babaeng iyon. Patuloy na pinag-aaralan ni Garfield ang babaeng nakatayo sa harapan niya. Kumikislap ang mga mata nito nang makita siya. Sa wakas, nagtagpo ang 2 panig. Napakunot ang noo ni Sakura nang makita niya sina Tyr at Garfield na nakatayo sa tabi ni Kurama. Sino sila? Miss Sakura, I'm so sorry. Ang aking combat capability ay mas mababa sa kanila, walang magawang ngumiti si Kurama. Sabi niya, pumunta sila rito para hanapin ka. Naging mapagbantay si Sakura kaagad. Napagtanto na niya na ang sitwasyon ay hindi pabor sa kanya sa puntong ito. Bigla siyang napaatras, habang ang 2 lalaking nasa likod niya ay naglakad papunta sa harapan at tumayo sa harap ni Sakura. Ang iyong pamilyang Fukuda ba ay mga inapo ni Agar? Nagmamadaling tanong ni Tyr. Hindi kami pumunta dito para makipag-away this time, sa halip. Ang 2 lalaking iyon ay tumakbo patungo kay Tyr bago niya natapos ang kanyang mga pangungusap. Hindi nila binigyan ng pagkakataon si Tyr na ipaliwanag ang kanyang sarili, sa halip ay hinarap siya ng mga pag-atake. Tumanggi si Tyr na salakayin siya ng direkta, kaya kailangan niyang gumanti. Tinalo ni Tyr ang 2 combat master sa 1 o 2 round lang. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Sakura, dahilan para mapatingin ito sa kanya nang nagtataka. Eh ikaw ba? Hindi mahalaga kung saang lupain ako nanggaling.
Dumiretso si Tyr kay Sakura, nilagpasan ng dalawang lalaking iyon na kakagaling lang ng bogbog. Ang iyong pamilyang Fukuda ba ay mga inapo ni Agar? Nanatiling tahimik si Sakura, na para bang nag-iisip ng plano. Mabilis na nilapitan siya ni Garfield at tinanong, Sakura ba ang pangalan mo? How about I call you Saki? Allow me to introduce myself. My name is Cicero Jules. My forefather was Emperor Martin, Cassander Jules. Ikaw ba ay isang inapo ni Emperor Martin? Maliwanag, biglang nagbago ang ugali ni Sakura pagkatapos magpakilala ni Garfield. Ay, totoo ba na ikaw ay isang inapo ni Emperor Martin? Muli niyang tanong, ang mukha niya ay hindi makapaniwala. Of course. If Saki is a descendant of Agar, then it appears that the two of you are a good match, nakangiting sabi ni Garfield habang tinatapik ang kanyang dibdib. Nawala nang masabi si Sakura. Sa totoo lang, ang lalaking ito ay isang inapo ni Emperor Martin, ngunit ang kanyang pagkatao ay medyo hindi kasiya siya, paliwanag ni Tyr kay Sakura habang binibigyan niya ng magandang sipa si Garfield. Huwag kang mag-alala, nandito kami para hanapin ang mga inapo ni Agar sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, si Sakura ay hindi na mukhang nag-aatubili na siya ay sa simula. Ang pamilya ko talaga ay mga inapo ni Agar, she stated. Ang aming pamilya ay nasa Japan sa loob ng maraming taon, tinutupad ang aming misyon habang naghihintay sa pagdating ng mga inapo ni Emperor Martin. 2,000 taon na kaming naghihintay sa kanilang pagdating. Sa wakas ay umabot na kami sa puntong hindi na kami makapaghintay. Kaya naman hiniling ako ng tatay ko na pumunta dito, hindi nagtagal para hanapin si Kurama. Umaasa ako na matutulungan niya kami sa pagmamapa sa maharlikang libingan ni Emperor Martin. Kung ang lalaking malupit na ito ay direktang inapo ni Emperor Martin, may iligtas tayo nito ng maraming problema. Saki, sinong tinatawag mong lalaking malupit? Masungit na tanong ni Garfield. Dapat mo akong tawaging Kuya Garfield. Well then, Kuya Garfield. Matagal nang tinitiis ni Tyr si Garfield. Muli niya itong sinipa, dahilan para lumipad muli si Garfield. Binigyan ni Sakura si Garfield ng masusing pagsusuri mula ulo hanggang paa. Paano mo mapapatunayan na ikaw ay isang inapo ni Emperor Martin? Muling tanong niya. Basta isasama mo ako para makilala ang taong namamahala sa iyong pamilya, magkakaroon siya ng paraan para patunayan kung ako ay angkan ni Emperor Martin o hindi, sagot ni Garfield habang hinihimas ang kanyang likuran ng masigla. Okay. Hindi inaasahan ni Tyr na sisigot si Sakura ng tapat at lantaran. Gayunpaman, walang kabuluhan ang pagtutol ni Sakura matapos ipakita ni Tyr ang kanyang ganap na lakas. Ang babaeng ito ay kinuha ang interpretasyon ng isang matalinong tao na nagpapasakop sa mga pangyayari sa isang bagong antas. Pagkatapos ay nagmaneho sila hanggang sa manor ng pamilya Fukuda na iwan ng Mount Osor. Ang manor ay matatagpuan sa Nagoya City, sa paanan ng isang bundok kung saan namumulaklak ang mga cherry blossom sa mga oras na ito. Matapos dalhin ni Sakura si Tyr at Garfield dito, hiniling niya na maghintay sila sa reception room habang papunta siya para sunduin ang kanyang ama. Dumating si Sakura sa reception room makalipas ang ilang minuto, kasunod ang isang matandang lalaki na papalapit na sa edad na 60 na nakasuot ng pares ng mga bakya na gawa sa kahoy. Pagbati, mga natatanging bisita. Ako si Ike Fukuda. Ike Fukuda ang pangalan niya. Ang lalaking ito ay ama ni Sakura at ang patriarch ng pamilyang Fukuda. Nagmadaling pumunta si Ike para salubungin ang dalawa nang marinig niya mula sa kanyang anak na natagpuan sila ng mga inapo ni Emperor Martin. Sina Tyr at Garfield ay sumaludo din kay Ike. Patriarch, ang pangalan ko ay Tyr, at ito ay si Garfield, ang inapo ni Emperor Martin. Napatingin si Ike kay Garfield na may pagtataka sa mukha. Mukhang hindi na-appreciate ni Garfield ang mga taong nakatingin sa kanya sa ganitong paraan. Patriarch, hindi mo daw dapat husgahan ang isang libro sa pabalat nito, umubo siya ng tuyo. Masasabi mo ba kung ako ay isang inapo ni Emperor Martin kung patuloy mo akong tinitingnan ng ganyan? Bakit ako nagkakaroon ng impresyon na sinusuri mo ang iyong manugang na lalaki? Paano ito tunog? Sa totoo lang, naniniwala ako kay Saki and I are a good match. Bakit hindi ako ang maging manugang mo? Mukhang naguguluhan si Ike. Samantala, sinaman ng tingin ni Tyr si Garfield. Bakit ang lalaking ito ay hindi maging seryoso?
Nang makita na ang kanyang biro ay hindi sumasalamin sa iba, si Garfield ay umubo ng 2 beses sa kahihiyan. Sabi niya, "Let's get down to business. Patriarch, mapapatunayan ko na ako ay isang inapo ni Emperor Martin. Gayunpaman, kailangan ko ng kooperasyon ng iyong pamilya. Mas alam mo ang paraan ng pakikipagtulungan sa akin, di ba?" Agad namang nagningning ang mga mata ni Ike. Sagot niya, "Sandali lang." Tumalikod si Ike at lumakad palayo. Lumapit siya na may dalang antique wooden box after 10 minutes. Isang kalahating piraso ng jade ang nakalatag sa loob ng kahon na gawa sa kahoy nang mabuksan ito. Ang jade ay hindi mukhang espesyal sa unang tingin. Gayunpaman, nagbigay ito ng impresyon sa mga tao na ito ay isang napakahalagang kayamanan sa ilang mga paraan. Ano ito? Tinitigan ni Tyr itong kalahating piraso ng jade. Siya ay nagkaroon ng impresyon na ito ay hindi karaniwan. Dumukot si Garfield sa kanyang mga bulsa at inilabas ang kalahati ng halos magkaparehong jade sa eksaktong sandaling iyon. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Ike nang makita ang jade sa kamay ni Garfield. "Are you the real deal?" "Hehe. Hindi pa lubusang mapapatunayan ang aking pagkakakilanlan sa yugtong ito." Inilagay ni Garfield ang kalahating jade na piraso na hawak niya sa kahon. Kaya naman, ang 2 kalahating piraso ng jade ay naging isang kumpletong piraso. Naikuyom ni Ike ang kanyang mga kamao sa sarap nang makita ang tagpong ito. Samantala, bumungad sa mukha ni Garfield ang pagmamalaki. "Bring me a knife," utos ni Garfield. Agad na idiniin ni Ike ang isang maliit na kutsilyo sa kamay ni Garfield. Kinuha ni Garfield ang kutsilyo, binuksan ang isang maliit na hiwa sa kanyang daliri, at tumulo ang dugo sa jade. Biglang, isang maningning na puting liwanag ang sumiklab patungo sa langit sa maliwanag na pagsabog. Kabanata 1837. Ang Radiant Jade. Ang puting liwanag ay diretsyong bumaril sa kalangitan, na pinupuno ng liwanag ang silid. Nang makita ang eksenang ito, nagulat din si Tyr sa pagtataka nito. Anong nangyayari? Hindi maiwasang magtanong ni Tyr. Ginamit ni Garfield ang kanyang bibig para sipsipin ang kanyang hiwa. Nilinaw niya, ang Radiant Jade ay isinumpa ng salamangkero ng dinastiyang Theria. Hinati ito ni Emperor Martin sa 2 noong panahong iyon. Kapag ang dalawa ay pinagsama sa dugo ng inapo ni Emperor Martin, maaari itong maging isang kumpletong jade, na nagpapakita ang mapa ng pasukan ng maharlikang libingan ni Emperor Martin. Sinasabi mo ba na ito ang Radiant Jade? Labis na nagulat si Tyr. Oo. Hindi napigilan ni Ike ang pananabik sa kanyang puso. Kung ang pagkuha ng kalahati ng Radiant Jade ay hindi mapapatunayan ang pagkakakilanlan ni Garfield bilang isang inapo ni Emperor Martin, ang kanyang dugo bilang ang catalyst na nag-activate ng Jade ay ang matibay na ebidensya. Itinayo ni Emperor Martin ang kanyang maharlikang libingan noong panahong iyon upang linangin ang kaharian ng demigod at makamit ang layunin ng immortalidad. Pero hindi siya sigurado kung magtatagumpay siya. Hindi lamang niya nagawa ang sekretong susi ng Royal Tomb, ngunit ginamit din niya ang Radiant Jade upang lumikha ng mekanismo para itago ang mapa upang maiwasan ang sinuman na magdulot ng gulo. Pinayagan din ng emperador si Aegar na maglakbay sa isang malayong lupain na may lihim na susi at kalahati ng Radiant Jade. Ang emperador ay matutulog ng walang hanggan sa maharlikang libingan kung hindi siya magtatagumpay na maging isang demigod. Sa kabilang banda, hindi niya tinatakan ang lahat ng mga landas upang makapasok sa libingan noong panahong iyon. Tila naniniwala siya na maaari siyang mabuhay muli anumang oras. Kaya't kahit hindi siya nagtagumpay sa pagiging demigod, umaasa siyang matuntin ng kanyang mga inapo ang mga inapo ni Aegar, muling mabuksan ang libingan ng hari, at makahanap ng iba pang paraan para buhayin siya sa hinaharap. Ang pangarap ni Emperor Martin na immortalidad ay nasira sa wakas. Ang kanyang mga inapo ay hindi kailanman nakipagkita sa mga inapo ni Aegar upang makapasok sa maharlikang libingan. Hanggang ngayon, mahigit 2,000 taon na ang lumipas, na matagumpay na nahanap ng mga inapo ni Emperor Martin ang mga inapo ni Aegar at nagpakita kasama ang kalahati ng Radiant Jade. Ang puting liwanag ay patuloy na bumaril sa langit saglit. Isang mapa ang lumitaw sa puting liwanag. Inilalarawan nito ang pasukan sa maharlikang libingan ni Emperor Martin. May 9 na pasukan sa kabuuan. Bukod doon, may dilaw na aura na umiikot sa mga pasukan na ito. Kailangan kong magdagdag ng isa pang patak ng aking dugo upang matukoy kung alin sa 9 na pintuan ang gate ng buhay.
Ipagpapatuloy ni Garfield ang pagpatak ng kanyang dugo sa Regent Jade habang nagsasalita siya. Nagtataka namang hinawakan ni Ike ang kamay niya. Nagulat si Garfield. Hinugot niya ang kanyang kamay pabalik sa subconsciously. Ang puting liwanag na inilabas ng Regent Jade ay nawala sa isang iglap. Ang lahat ay naibalik sa dati nitong estado. Ike, isang inapo ni Agar, ay bumabati sa inapo ni Emperor Martin. Bati ni Socorro sa inapo ni Emperor Martin. Agad namang lumuhad sina Ike at Socorro kay Garfield matapos ikulong ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kabila ng paglipas ng higit sa 2,000 taon, ang pamilya ay palaging sumusunod sa mga turo ng mga ninuno. Napanatili nila ang katayuan ng amo at katulong nang muli nilang makilala ang inapo ni Emperor Martin. Binati nila si Garfield tulad ng pagbati ni Agar kay Emperor Martin noon. Nagmamadaling lumapit si Garfield kay Socorro at inalalayan siyang tumayo. Saki, given our relationship, there's no need for you to be so courteous with me, nakangiti niyang sabi. Napahiya si Ike sa desisyon ni Garfield na i-bypass siya para matulungan si Socorro na makatayo. Napasample na lang ng malakas si Tear sa noo at umubo ng 2 beses para iparamdam kay Garfield. Patriarch, mangyaring tumayo, nagmamadaling sabi ni Garfield. Hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Dahil dinala ng mga inapo ni Emperor Martin ang Regent Jade sa pagkakataong ito, sabi ni Ike habang nakatayo. Ipagpalagay ko na nagpunta ka dito para sa usapin ng maharlikang libingan ni Emperor Martin, tama ba? Bago ito, nagpadala ka ng isang tao sa Celestial Empire para ay mapa ang libingan, sabi ni Garfield sabay tango. Naghahanap din ba kayong lahat ng maharlikang libingan ni Emperor Martin? I did, sabi ni Ike na may balak na maging transparent kina Garfield at Tear. Kung tutuusin, mahigit 2,000 taon nang hindi nakita ang mga inapo ni Emperor Martin. Ayokong maghintay pa. Pero ngayong nandito ka na, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Parehong napangiti sina Garfield at Tear nang marinig nila ito. Kung ganoon nga ang kaso, hindi ako magpapatalo sa paligid, sabi ni Garfield. Ang pangunahing dahilan ng aking pagbisita sa pagkakataong ito ay upang makuha ang sekretong susi ng libingan ng hari. Patriarch, gusto kong hilingin na ibalik mo sa akin ang sekretong susi upang maibalik ko ito sa Celestial Empire. Oo naman, pero kailangan mo akong bigyan ng oras, sabi kaagad ni Ike. Anong ibig mong sabihin dyan? Naguguluhan si Garfield. Sa totoo lang, ang mga inapo ni Agar ay nahati sa maraming angkan sa nakalipas na 2,000 taon ng pamana, sagot ni Ike. Ang isa sa kanila ay ang pamilyang Fukuda. Nasa amin na ngayon ang sekretong susi, ngunit kung gusto mong ibigay namin ito sa iyo, kakailanganin namin ang pahintulot ng buong angkan. Bigyan mo ako ng 1 linggo, pakiusap. Ibibigay ko sa iyo ang sekretong susi kapag pumayag na ang lahat ng pamilya. Kailangan ba talaga lahat ng gulo? Bahagyang kumunat ang noo ni Garfield. Kung tutuusin, ito ay isang napakahalagang bagay, paliwanag ni Ike. Natatakot ako na hindi ako makapagsalita para sa buong linya ng Fukuda. Higit pa rito, ang mga turo ng ating mga ninuno ay sinusunod ng ating angkan sa loob ng mahigit 2,000 taon. Hindi natin ito madaliin. Kung hindi, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa ibang mga angkan. Binigyan ni Garfield si Tear ng isang sidilong sulyap. Tila walang matinding pagtutol si Tear sa arrangement. Tumango lang siya ng mahina. Wala nang ibang sinabi si Garfield dahil wala namang may komento si Tear tungkol dito. Sa kasong ito, maghihintay pa tayo ng ilang araw, sabi niya. You may go about with your business. Okay. Ang pamilyang Fukuda ang nag-host kina Tear at Garfield sa kanilang asyenda. Si Tear ay walang pakialam sa anumang posibilidad ng pagtatangka ni Ike na linlangin siya. Pagkatapos ng lahat, ngayon na siya ay isang demigod, anumang mga trick at pamamaraan ay lalabas na mahina sa kanyang presensya. Nanatili si Tear sa manor ng Fukuda ng 1 linggo para magpagaling. Wala naman siyang masyadong magagawa doon. Si Garfield, sa kabilang banda, ay napakasaya. Lubos siyang banihag ni Socorro, at araw-araw niyang banibisita ang boudoir nito. Pareho silang may nararamdaman para sa isa't isa pagkatapos ng mga pakikipag-ugnayan na iyon. Sa panahong ito, nakipag-ugnayan si Ike sa iba pang mga inapo ni Agar mula sa iba't ibang lahi.
Ang kanilang mga pinuno ay isa-isang nagpunta sa pamilya Fukuda upang makilala si Garfield upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan bilang mga inapo ni Emperor Martin. Makalipas ang isang linggo, sa hardin ng cherry blossom na matatagpuan sa bundok sa likod ng manor. Dalawang figure ang naghahabulan at nagsasaya sa hardin. Si Sakura, na dati ay nakasuot ng itim na damit, ngayon ay lumipat sa isang puting damit. Nakatayo siya ng elegante sa ilalim ng puno ng cherry blossom, na tila isang mataas na baso ng inumin na nagtutulak sa hindi mabilang na mga tao. Siya ay tumatakbo sa harap, habang si Garfield ay humahabol sa kanya mula sa likuran. Nagpatuloy sa pagtakbo ang dalawa, dahilan para tuluyang mahulog ang mga talulot mula sa langit. Haha! Nakuha na kita! Habang nagpapalakas si Garfield sa ilalim ng kanyang mga paa, tumalon siya sa hangin at niyakap si Sakura mula sa likuran. Kailangang aminin ng isa na si Garfield ay natural sa panliligaw sa mga babae. Maaaring katamtaman ang hitsura niya, ngunit halos nagkaroon siya ng malapit na relasyon kay Sakura sa loob ng isang linggo. Kabanata 1838. Ang porma sayo na tina-target ang demigod. Binibiro mo ako. Sakura heramt at itinapon ang sarili sa mga bisig ni Garfield. Sinabi ko na sa iyo na bawal mong gamitin ang iyong lakas sa loob, pagkastigo niya. Dapat ay ginamit mo ang iyong panloob na lakas upang tumakbo ng mabilis ngayon lamang. Hahaha. Hindi. Ganito ako kadalasang tumakbo. Niyakap ng mahigpit ni Garfield si Sakura. Tumanggi siyang bumitaw, kahit anong pilit nitong lumaban sa kanya. Ilang sandali silang naglaro bago tuluyang umupo sa ilalim ng puno ng cherry blossom. Kuya Garfield, bumiyahe kayo ni Tear para hanapin ang sekretong susi ng Royal Tomb. Yamakap si Sakura sa mga bisig ni Garfield at nagtanong. Totoo ba na balak mong pumasok sa puntod? Oo naman. Ipapaalam ko sa iyo na dati akong nagnanakaw ng mga puntod, paliwanag ni Garfield. Hindi ko inaasahan na balang araw ay ninakawan ko ang mga puntod ng aking mga ninuno. Medyo nakakapanabot kapag naiisip ko iyon. Wala ka bang kaunting discomfort sa puso mo? Tanong ni Sakura. Kung tutuusin, hindi ba ninuno mo si Emperor Martin? Hehe. Ginagawa ko ito para sa bansa, at ito ang tamang gawin. Narinig ko na may elixir of life sa Royal Tomb, pagtatanong pa ni Sakura. Ginawa ito ng aking ninuno, lalo na para sa Emperor noong panahong iyon. Sinasabing ang sinumang nagtataglay ng elixir na ito ay maaaring mandayan ng oras. Ang isang matandang babae sa edad na 80 ay maaaring mag-transform sa isang teenager sa kanyang 20s, totoo ba ito? Ang pangunahing motibasyon ni Tear sa pagbisita sa Royal Tomb ay upang makuha ang Soul Eater Grimoire. Sa katunayan, ito ang elixir ng buhay, hindi ang Soul Eater Grimoire, na pinagnanasaan ng lahat sa libingan ng hari. Higit pa rito, maraming tao ang nakarinig ng alamat na ito sa buong kasaysayan. May mga ganoong archive nga sa mga recording ng pamilya ko, sabi ni Garfield, pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ngunit, naniniwala ka ba talaga na mayroong isang elixir na andoon na maaaring magpabata muli ng mga tao? Ako ay walang alam tulad mo. Sagot ni Sakura. Kaya nga tinatanong kita ngayon eh. Hindi ko alam kung may ganitong uri ng elixir sa Royal Tomb, sabi ni Garfield habang hinahaplos ang hita ni Sakura. Ngunit Saki, masisiguro ko sa iyo na kapag nakita ko ang elixir ng buhay na iyon sa libingan ng hari, tiyak na ibibigay ko ito sa iyo upang palagi kang magmukhang bata at kaakit-akit tulad ng ginagawa mo ngayon. Talaga. Ang mga mata ni Sakura ay kumikinang sa pananabik habang nakatingin kay Garfield. Of course. You are going to be my future wife. Kanino ko naman bibigyan ng ganyang magandang bagay kung nakuha ko? Saki, let's kiss. Ilang beses nang hiniling ni Garfield na halikan si Sakura, ngunit palagi itong tumatanggi. Hindi na siya tinanggihan ni Sakura sa pagkakataong ito, at mukhang umabot na sa punto ng matinding pagnanasa ang dalawa. Napapikit na si Garfield nang magkadikit na ang kanilang mga labi. Hindi nagtagal ay nasa mood na siya, na umaabot sa estado ng malapit na sa bawal. Si Sakura naman ay nagmulat ng mata. Sa sandaling malapit na ang bibig ni Garfield sa kanyang bibig, tahimik siyang naglabas ng punyal. Saksak. Nang walang anumang babala, sinaksak niya ang punyal sa tiyan ni Garfield. Gayunpaman, si Garfield ay isang mandirigma ng transformation. Ang kanyang reaksyon ay napakabilis na nakaramdam siya kaagad ng panganib.
Kahit na siya ay mukhang pandak at mataba, ang kanyang mga galaw ay medyo maliksi. Sa sandaling sinaksak siya ni Sakura, marahas na itinulak ni Garfield si Sakura, mabilis na tumalbog palayo sa lugar ng panganib. Baka sa mukha ni Garfield ang kawalan ng paniwala habang nakatingin sa punyal ni Sakura, na nagbuga ng malamig na liwanag. Tanong niya, Saki, ano? Anong ginagawa mo? Lahat ng bakas ng lamang ay nawala sa mukha ni Sakura. Kasing lamig ng yelo ang buong katawan niya. Binigyan niya si Garfield ng walang pakialam na titig. Sa tingin mo ba ay magkakaroon ako ng crush sa iyo, isang itim at pangit na matanda? Eh anong sinabi mo? Hahaha. Hindi kami papayag na kunin mo ang sekretong susi, at dapat manatili rito ang Regent Jade. Sa sandaling nawala ang boses ni Sakura, isang patay na tao ang lumitaw mula sa kanilang malapit na lugar. Maraming ninja ang nakapalibot kay Garfield, kasama si Kurama mula sa Mount Osor na nangunguna. How could you play with my feelings? Si Garfield ay isang ganap na walang muwang kung hindi niya napagtanto kung anong uri ng sitwasyon siya sa puntong ito. Hindi kailanman naisip ng pamilyang Fukude na ibigay sa kanila ang sekretong susi sa simula. Ang tunay na dahilan kung bakit iminungkahi ni Ike ang pag-aayos na iyon, na nangangailangan sa kanila na maghintay ng isang linggo, ay upang maantalas sina Tear at Garfield, na nagbibigay sa kanila ng mas maraming oras upang maghanda upang mag-set up ng isang nakamamatay na ambas. Maraming taon ka na naming hinihintay, at sa wakas nandito ka na. Nakakatakot ang itsura ni Sakura habang nag-uutos. Kurama, patayin mo siya para sa akin. Ngumiti ng mapait si Kurama. Para sa isang segundo, ibinuka niya ang kanyang bibig, inihayag ang isang subo ng nakakatakot na mga pangil. Gamit ang kanyang mga kamay, gumagawa siya ng casting gesture. Isang tuod ang nakausli sa lupa sa ilalim ng mga paa ni Garfield. Mabilis na iniwasan ni Garfield ang tuod. Ang ibang mga ninja sa paligid niya ay tumakbo patungo kay Garfield sa isang kisap mata. Si Tear ay humihigop ng tsaa sa kahoy na bahay ng Fukude Manor kasabay ng pagpikit ng mga mata habang nagpapagaling. Sa labas ng pinto, may malakas na hangarin na pumatay sa kanya noong panahong iyon. Ibinaba ni Tear ang teacup sa kamay niya at hindi niya napigil ang sumimangot. Sino nandyan? Ang pinto ng bahay na gawa sa kahoy ay bumukas sa malakas na kalabog. 4 na lalaking nakaitim na armado ng katana ang sumugod mula sa labas. Itinaas nila ang kanilang mga espada at nilaslas ang mga sandata patungo kay Tear. Agad na kinuha ni Tear ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at casual na itinaas. Ang tsaa sa tasa ay pumutok sa kanilang 4 na parang bala. Agad silang natangay ng malakas na impact. Tumayo si Tear at naglakad papunta sa pinto. Nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na may hawak na katana sa bakuran sa labas. Lahat sila ay agresibong nakatingin kay Tear. Kasabay nito, isang matipunong lalaki na may hawak na rehas na bakal ang nag-wall out mula sa likuran. Siya ay may namumunong presensya tungkol sa kanya, at siya ay nakatitig ng mabuti kay Tear. Gusto mo bang laruin ko ang larong ito? Pinaikit ni Tear ang kanyang mga mata. Agad niyang pinunasan ang kanyang wrist guard at lumitaw ang celestial blade sa kanyang kamay. Bumuo ng porma sayon. Nang mag-utos ang lalaking iyon, kumalat ang iba pang nakaitim na lalaki sa lugar at bumuo ng bilog sa paligid ni Tear. Alam na siguro ng mga taong ito na napakalakas ni Tear sa simula pa lang. Ayaw nilang maging pabaya, kaya gumawa sila ng plano para bitagin si Tear gamit ang kakaibang porma sayon. May kabuuang 8 tao, bawat isa ay nakatalaga sa isa sa 8 direksyon. Ang bawat isa ay gumagawa ng isang casting gesture gamit ang kanilang mga kamay at umaawit ng isang spell sa ilalim ng kanilang mga hininga. 8 haligi ng liwanag nang lumitaw ng wala sa kahit saan sa kalangitan, na bumubuo ng kakaibang pattern ng kakaibang mga hayop sa hangin. Sa isang kisap mata, isang napakalaking halimaw ang lumitaw mula sa pattern. Malaki ang palad ng monster na iyon para durugan ang buong bakuran. Bumaba mula sa langit ang halimaw, idiniin ang palad nito kay Tear. Dahil sa pag-ataking iyon, gumuho ang lahat ng gusali sa lugar. Nakatayo si Tear sa gitna ng palad sa oras na iyon. Para siyang hari ng unggoy na nakitang bumagsak ang palad ni Buddha mula sa langit ng tumangala siya. Kabanata 1839. Anong mga trick ang sinusubukan niyong hilahin? Maging si Tear ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na presyon sa eksaktong sandaling ito. Sure enough,
Formations are the most mysterious things in the world, bulong ni Tyr pagkatapos huminga ng malalim. Ang pormasayon na nilikha ng ilang transcendent powerhouses ay talagang may kakayahang mahuli ang isang demigod. Sa sinaunang mundo ng martial arts, mayroong isang hindi malulutas na pagkakaiba sa pagitan ng isang demigod at isang transcendent na manlalaban. Kahit na ang daan-daang transcendence ay mas mababa sa harap ng isang demigod na nakabatay lamang sa lakas ng labanan. Dapat ay may mga ganoong sitwasyon sa mundong ito mula pa noong isang demigod ang nagngangalit at pumatay ng mga mortal. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makalaban sa harap ng nakakatakot na kapangyarihan ng demigod. Kaya, upang maiwasang mangyari muli ito, ang ilan sa pinakamahuhusay na isip sa mundo ay gumawa ng pormasayon na partikular na idinisenyo para sa mga demigod. Maraming transcendent powerhouse ang nagtulungan upang i-activate ang formation. Kapag na-activate, ito ay may kakayahang sugpuin ang isang demigod. Ang 8 lalaking nakaitim na iyon ay mga transcendent powerhouses. Sila ay dumating na handa, at ang pormasyong nabuo nilang magkakasama ay nakatutok kay Tyr, ang demigod. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Tyr ay nagsimulang pumutok ng mabilis habang ang isang napakalaking palad ay pumipiga mula sa langit. Daan-daang gravel fragment ang lumipad sa hangin. Tumangala si Tyr sa langit at naramdaman ang hindi maarok na puwersa na patuloy na lumalapit sa kanya. Dagendong. Isang malakas na dagendong ang sumabog. Ang nakakatakot na siglang enerhiya ay lumabas sa katawan ni Tyr. Ang enerhiya ng sigla sa ilalim ng kanyang mga paa ay nag-convert sa isang puyo ng tubig at nagtulak sa kanya ng 3 metro sa itaas ng lupa upang labanan ang matinding gravity. Tyrannical Vitality Energy. Ang kanyang celestial blade ay nakatago sa kanyang bantay, kaya't pinalo ni Tyr ang kanyang kamao sa palad na biglang nahulog mula sa langit. Isang nakakatakot na puwersa ang pinakawalan sa nakapaligid na may malakas na putok, na nagwala sa maraming gusali at naging mga guho. Sinuntok ni Tyr ang pormasayon. Pagkatapos niyang pasabugan ang suntok na iyon, naglaho ang higanteng halimaw sa hangin. Ang hangin ay napuno ng mga hiyawan ng dalamhati na pagmamay-ari ng lahat ng 8 transcendents. Lumipad sila pabalik, bumagsak sa lupa at nagsuka ng dugo. Pamatong muli si Tyr sa kanyang mga paa, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamao. Lumilitaw na natalo niya ang pormasayon sa isang iglap, ngunit hindi ito kasing simple ng nakikita. Lumabas si Tyr sa maalikabok na ambon habang humihinga ng malalim. Isang matipunong lalaki na may hawak na bakal sa kabila ni Tyr ay mukhang natakot. Napaatras siya ng 2 hakbang nang hindi niya namamalayan. Kahit na nangingibabaw ang pormasayon na iyon, namutla ito kumpara sa aking malupit na lakas ng sigla, ang mga kamao ni Tyr ay sumiklab ang maliwanag na gininto ang aura habang nagsasalita siya. Ibinigay ko ang buong tiwala ko sa angkan ng Fukuda, ngunit hindi ko inaasahan na gagamit kayo ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan sa likod ko. Dapat kayong lahat ay maparusahan sa pagkakaroon ng mga malisyosong pag-iisip. With that, binato ni Tyr ng suntok ang matipunong lalaking iyon. Gamit ang bakal na bar sa kanyang kamay, hindi na malaya ng kalaban ang pag-atake. Sa kasamaang palad, sa sandaling nadikit ang bakal na bar sa kamao ni Tyr, naputol ito sa kalahati. Malakas na dumapo ang kamao ni Tyr sa dibdib niya. Ang malaking tao ay lumipad palabas ng mahigit 10 metro ang layo. Nakahinga na siya ng huli bago muling lumapag. Nanatiling hindi gumagalaw si Tyr, lalong nagsalubong ang mga kilay habang nakatitig sa mga guho. Garfield. Pagkatapos ng mahinang ungol na iyon, hindi na nag-aksaya ng oras si Tyr. Pagkatapos, mabilis siyang sumugod sa Sukore Mountain na matatagpuan sa likod ng manor ng Fukuda. Ang mga cherry blossom sa bundok ay nalante sa puntong ito. Si Garfield ay nakalupasay sa lupa, ang kanyang katawan ay puno ng mga galos. Hingal na hingal siya habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Hindi niya kayang talunin si Kurama at ang iba pa gamit ang sarili niyang lakas. Samantala, nakatayo doon si Sukora, walang ekspresyon, habang walang awang inabuso ni Kurama at ng iba pa si Garfield. Sabihin mo sa akin. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Lumuwa si Garfield ng isang subo ng dugo at humarap kay Sukora, na nakatayo sa isang sulok na may hazy eyes. Siya ay natatakpan ng mga pinsala sa oras na iyon, ngunit ang pisikal na sakit na naranasan niya ay walang halaga kumpara sa ang trauma na kanyang nararanasan sa kanyang puso. Kahit ilang araw pa lang nakilala ni Garfield si Sukora, na in love na talaga siya dito.
Balak niyang pakasalan siya pagkatapos makumplito ang buong negosyo ng libingan ni Emperor Martin. Siya ay magre-retiro, at ang dalawa ay maaaring mabuhay ng maligaya magpakailanman. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay naging isang pamamaraan. Kinamumuhian ni Socorro si Garfield ng buong puso. Ang tanging dahilan kung bakit siya nagpanggap na mahal siya ay upang bumili ng mas maraming oras para sa kanyang pamilya na iset up ang pagbuo ng pagpatay. Nang tumingin muli si Socorro kay Garfield, hindi na siya naging katulad ng dati na malambot at malambing na tingin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagpatay na layunin, pati na rin ang panunuya at paghamak. Paano ko magugustuhan ang isang 40 taong gulang na lalaki na may tanned na balat at nakakapangilabot na mukha? Paano kung inapo ka ni Emperor Martin? Mahigit 2,000 taon nang namatay ang emperador, nakangising sabi ni Socorro. May walang bahid ng royalty sa loob mo. Tumibok sa sakit ang puso ni Garfield. Napakalakas ng mga salita ni Socorro kaya hindi siya nakaimik. She is absolutely correct. The Theria dynasty has been extinct for more than 2,000 years. Maaari bang ang mga inapo ng pamilya Jules ay patuloy na humiling ng pagsunod sa angkan ng Fukude? Si Socorro ay isang napakagandang babae. Paano siya magiging interesado sa isang talunan? Wala nang intensyon si Garfield na makipaglaban pa. Alam niyang hindi niya matatalo ang mga ito, kung tutuusin. Nakayuko lang siya doon, isang patak ng luha ang dumalsdas mula sa gilid ng kanyang mata. Handa na siyang mamatay. Patayin mo siya. Mapagpas siya at determinado si Socorro. Hindi siya tumigil sa pagmuni-muni sa mga magagandang pagkakataon na minsan nilang pinagsaluhan. Ito ay masakit kay Garfield, pakiramdam niya ay patay na sa loob. Ngumisi si Kurama habang ginagawa ang isang magical seal. Isang puno ng cherry ang biglang tumayo mula sa lupa sa tabi niya at diretso kay Garfield. Hindi makaiwas si Garfield sa pag-atake sa pagkakataong ito. Wala siyang lakas at wala man lang gana na umiwas. Sa kritikal na sandaling ito, nang malapit nang ihampas ng puno ng cherry si Garfield, isang figure ang kumilos upang tumayo sa harap ni Garfield. Si Tyr iyon. Si Tyr ay nanatiling hindi gumagalaw, ngunit ang siglang enerhiya na nagmula sa kanyang katawan ay hinaipan ang puno ng cherry sa mga piraso. Isang nakakakilabot na sigaw ang pinakawala ni Kurama. Nagsimulang tumulo ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Tyr. Nang makitang nagpakita na si Tyr, nagbago ang ekspresyon ni Socorro. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Tyr. Lumingon siya para harapin ang mga kalaban na nakapaligid sa kanya. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang makapangyarihang aura ay umaliyab sa lahat ng direksyon. Ang kanyang aura ay may napakalaking epekto sa lahat ng tao sa lugar, na nakapin sa kanila sa lugar. Isang madugong ambon ang sumabog sa dibdib ng lahat matapos casual na itinaas ni Tyr ang kanyang kamay. Si Kurama ay kabilang sa mga nahulog sa lupa. Sabihin mo sa akin, ano ang pinaplano mo? Tanong ni Tyr habang umuusad sa harapan ni Socorro at ikinabot ang kamay sa leeg nito. Namutla ang kutis ni Socorro. Puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Ito ay hindi malinaw kung siya ay takot o matigas ang ulo sa oras. Ang tanging ginawa niya ay itikom ang kanyang bibig. Malinaw na naabot na ni Tyr ang dulo ng kanyang pasensya at akmang babaliin ang leeg ni Socorro. Tumigil ka. Desperado na sigaw ni Garfield mula sa likod ni Tyr. She has been using you from the beginning, malamig na sabi ni Tyr habang nakaharap ang ulo kay Garfield. Bakit patay na patay ka sa pagtulong sa kanya? Bahagyang nanginig ang katawan ni Garfield. Pagkatapos ay bahagya niyang iginalaw ang kanyang mga labi. I have never really loved someone in my life, but she's my first love, aniya, nanginginig ang boses. Even after she has made a kakaiba sa akin, please spare her, Tyr. Kabanata 1840. Ang Shindo Order. Ano? Para sa isang maikling sandali, si Tyr ay nakakabinging tahimik. Hindi niya maintindihan ang emosyon ni Garfield sa mga oras na iyon. Sa huli, pinili niyang pakawalan si Socorro. Lumitaw si Ike sa hindi kalayuan. Sinamahan siya ng isang grupo ng mga senior executive ng angkan ng Fukuda. Tumakbo sila patungo sa kinaroroonan ng grupo. Maya-maya, lumuhad silang lahat sa harapan ni Tyr. Nakiusap si Ike, patawarin mo kami, makapangyarihang mandirigma. Napilitan kaming gawin ito bilang aming huling paraan. Inilipat ni Tyr ang tingin sa direksyon ni Ike at tinitigan ang grupo.
Ang kanilang mga mukha ay naging kasing puti ng shit, at sila ay mukhang takot na takot. Bigyan mo ako ng kasiya siyang paliwanag. Hiling ni Tyr. Kung hindi, mabubur ang buong angkan ng Fukuda. Dapat alam ni Ike na si Tyr ay isang demigod. Kung hindi, hindi siya naghanda ng isang demigod-specific formation para harapin si Tyr. Higit pa rito, binasag ni Tyr ang isang malakas na pormasayo na sinadya upang apihin ang mga demigod. Ipinakita nito na ang Tyr ay dapat na isang napakalakas na pag-iral kahit na sa mga demigods. Kaya naman, ano ang magagawa ng mga ordinaryong tao na tulad ni Ike para tutulan siya? Lumuhad si Ike sa lupa at nagmakaawa, makapangyarihang mandirigma, hindi ang unang intensyon ng angkan ng Fukuda na gawin ang lahat ng ito, sabi niya, ang malamig na pawis ay tumutulo sa kanyang likod. Ang Shindo Order ay ang organisasyon na nagmamanipula sa amin simula pa lang. Walang paraan ang aming angkan para labanan sila. Nasa awa nila kami. Ginawa namin ang lahat sa utos ng utos. Sa utos ng Shindo Order, hiniling namin kay Kurama na magpadala ng isang tao sa Celestial Empire para ay map out ang Royal Tomb. Ang Shindo Order. Bihira lang bumisita si Tyr kaya hindi siya pamilyar sa bansa. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa Shindo Order. Mabilis na ipinaliwanag ni Ike, ang Shindo Order ay isang napakalakas na relihiyon. Sa aming bansa, mayroong 10,000 mananampalataya. Ito ay tumagal ng mahigit 300 taon. Ang punong tanggapan ng Shindo Order ay matatagpuan sa sagradong bundok ng Fukuoka. Amada ang pangalan ng obispo. Siya ay naging demigod mula noong 100 taon na ang nakararaan. Amada the Demigod. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tyr. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang demigod sa paglalakbay na ito. Sa sandaling nasangkot ang isang demigod, ang mga problemang kailangang harapin ni Tyr ay hindi kasing simple ng inakala niya sa simula. Marami pa ring pagdududa sa puso ni Tyr sa puntong ito, at kailangan niya itong ipaliwanag ni Ike sa kanya. Sa sandaling huminahon siya, nagtanong siya, sabihin mo sa akin ang lahat, at huwag ipagpaliban ang mga detalye. Anong nangyayari? Tumango si Ike. Ang bagay ay, ang demigod ng Shindo Order, si Amada, ay napapabalitang isang halos 200 taong gulang na halimaw. 100 taon na ang nakalilipas, siya ay itinaas sa katayuan ng demigod. Kaya, ang kanyang pag-asa sa buhay ay nadagdagan sa 200 taon. Kahit na ang mga demigod ay may habang buhay na 200 taon, mayroon silang isang malaking kawalan. Namulat si Tyr sa sitwasyon nang marinig niya ang sinabi ni Ike. Ang mga demigod ay maaaring mabuhay ng mas mahabang buhay, ngunit sila ay magpapatuloy sa pagtanda. Kapag ang karaniwang tao ay umabot sa kanilang mga 70s o 80s, ang lahat ng kanilang mga paggana ng katawan ay nagsisimula ng mabilis na lumala. Maaaring nagsimulang malanta ang iba't ibang organo pagkatapos nilang maabot ang edad na 100. Ang buhay ng isang tao ay malamang na limitado sa 100 taon, at kung siya ay mabubuhay ng higit pa doon, ang kanyang buhay ay maaari lamang ilarawan bilang mas masahol pa kaysa sa pagiging patay. Ang isang demigod ay hindi pa nakakarating sa kaharian ng Diyos, kaya't sila ay mga tao pa rin. Hindi maiiwasan ng mga demigod ang proseso ng pagtanda bilang tao, kaya kapag ang isang tao ay umabot sa edad na 100, siya ay mamumuhay sa isang miserableng buhay. Ang iba't ibang mga function ng kanilang katawan ay maaaring lumala, ngunit ang kanilang mga espiritu ay tumangging mamatay. Habang tumatagal ito, mas magiging masakit ito para sa mga demigod. Sa oras na ang isa ay maging 200 taong gulang, maaaring maiwan siya ng isang kalansay at isang kulubot na suit ng tao. Hindi napigilan ni Tyr na huminga ng malalim nang maisip ito. Naramdaman pa niyang tumutusok ang kanyang anit sa kabuuan. Nagtaka siya ng malakas, ang isang demigod ay maaaring mabuhay ng mahabang panahon, ngunit hindi sila mabubuhay ng walang katiyakan. Kaya, nagmamadaling sumagot si Ike, ginagamit ni Amada ang kapangyarihan ng Shindo Order para tumingin sa paligid ng mga paraan para maantala ang pagtanda ng kanyang katawan sa loob ng ilang dekada. Nais pa niyang bumalik sa mas bata ang kanyang katawan. Paglaon, natuklasan ng Order ang isang elixir ng buhay sa maharlikang libingan ng Emperor Martin ng Celestial Empire pagkatapos ng masusing paghahanap. Ang ninuno ng aming angkan ng Fukuda, si Agar, ay lumikha ng elixir na iyon para kay Emperor Martin noon.
Sa kabila nito, ang elixir ay may epekto ng pagpapabata ng mga tao ay isang mas bata na estado, na epektibong ibinabalik ang orasan, revival elixir. Nang marinig ito ni Tyr, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Nagtanong siya, ang mga mahiwagang elixir ba ay talagang umiiral sa mundong ito? Sabi ni Ike, hindi ako sigurado kung meron, pero ang pag-iral ng mahiwagang elixir na iyon ay nakatala sa sinaunang manuskrito ng aming mga ninuno. Noon, ninanais ni Emperor Martin na mabuhay ng walang hanggan, kaya gumawa ng plano si Agar na ianggat siya sa katayuan ng isang demigod at gumawa ng isang maharlikang libingan para sa kanya. Pinino ni Agar ang elixir ng buhay partikular para sa emperador bilang isang espesyal na paraan upang gawin siyang demigod. Bilang resulta, ang emperador ay masisigurong mabubuhay ng 200 taon at maging immortal. Kung magtatagumpay ang emperador, nais ni Agar na tulungan siya sa paghahanap ng landas para maging Diyos. Siya ay tunay na magiging isang immortal kapag nakamit niya ang pagiging Diyos. Hindi napigilan ni Tyr na mapabuntong hininga. Ang emperador ay tunay na karapat-dapat sa titulo ng maalamat na pinuno. Ang kanyang konsepto ay sadyang hindi kapani-paniwalang ang pagiging demigod ay hindi na makapagbibigay kasiyahan kay Emperor Martin noon. Ang kanyang sukdulang ambisyon ay tumaas sa posisyon ng Diyos. Ipinagpatuloy ni Ike, noon, ang Shindo Order ay naglakbay sa buong mundo, naghahanap ng paraan upang matulungan si Amada na mabawi ang kanyang kabataan. Sa kalaunan ay nalaman nila ang tungkol sa elixir ng buhay. Sa huli, pumunta sila sa aming angkan at humiling sa amin na tumulong sila sa pamamagitan ng pagbubukas ng Royal Tomb ni Emperor Martin at pagkuha ng elixir. May 2 kondisyon na dapat matugunan para mabuksan ang libingan ng hari. Upang magsimula, kakailanganin mo ang lihim na susi ng Royal Tomb. Pangalawa, kakailanganin mo ang mapa upang makapasok sa lugar. Alam mo, makapangyarihan, na upang makapasok sa libingan ng hari, kailangan mo munang dumaan sa 9 na pintuan sa pasukan. Tanging ang pintuan ng buhay ay ang tamang pintuan upang makapasok sa 9 na magagamit na mga pintuan. Masisira ang libingan kung magkakamali ka. Bagamat ang aming angkan ay nagtataglay ng sikretong susi, kami ay kulang sa Regent's Jade sa kabuuan nito. Bukod doon, hindi namin nakuha ang buong mapa. Kaya naman, hindi kami nakapasok sa libingan ng mga kaaway ng hindi nakasalubong ang inapo ni Emperor Martin. Kaya, ipinadala mo ang mga Earth-style na ninja na iyon sa Royal Tomb para imbestigahan ang terrain at iguhit ang mapa, dahil ang inapo ni Emperor Martin ay wala kahit saan, sabi ni Tyr, na pinagsama-sama ang lahat. Gusto mo bang gamitin ang paraang ito para ay map out at mahanap ang gate ng buhay dahil sa desperasyon? Oo, pero hindi namin inasahan na ang mga ninja na ipinadala namin sa Celestial Empire ay mabibigong bumalik na may dalang mapa, sagot ni Ike sabay tango. Sa halip, dinala ka nila dito.